ayun mga katambay at ayun at good afternoon, good afternoon, good afternoon, good afternoon, good afternoon all. Ang petsa natin ay April 6, 2025, Sunday. Ang oras ngayon alas 12:12. Ano, 2:12 na ng hapon. 2:12 PM yan. So yun, hindi ako nakapag-vlog sa church dahil hindi ako nakapag-church. Dahil hindi ako nakapag-church, late na ako nagising kasi 9:40 ako nagising. So 8:30 dapat nandun na. So bubungas pa ako nun. So nanood na lang ako ng church live namin. Sa pagod ko rin siguro kaya may alarm, hindi rin ako nagising. Dahil gawa nga sa pagod nga ako kahapon. Ngayon medyo namumula yung mata ko. Yan. Konting pula lang. So ayun, hindi naman sunrise to. Kumbaga ganito talaga ako pag napapagod. Tsaka sobrang init. Wala naman ako nararamdaman sa akin. Yun lang. Pagka bigla akong naligo, biglang nakadama yung mata ko ng basa, mamumula siya. So yun, mamaya na ako magulong pala. Maganda muna ako ng kakainin ko. So huhugasan ko lang yung pagkakainan ko. Ganto kasi ko hindi ako gumagamit ng ibang plato. Ito lang plato na to yung ginagamit ko. Ito lang plato na to. Pakita ko sa inyo, wait lang. Itong plato na to, ito lang ginagamit ko, wala nang ibang plato. So sa kutsara tinidor, ano naman, iba naman. Sa plato lang ako nag-stick sa plato na to. So yun, sandok na ako ng kanin. So, tinapon ko yung dapat uulamin ko. Tinapon ko na lang. Kasi, tinikman ko, nangati yung dila ko. So, sabi ko,
Ay, hindi na maganda to. So, yun, tinapon ko na lang siya. Kasama nga pa ng tuluyan yung dila ko. Tapon na lang. So, no choice din ako sa part na yun. So, sarap ng ulam ko nilaga. Tapos yung nilaga niya, hindi pechay, cabbage siya. Spinach ba? So, yun, kain na tayo. So, kwento ko sa inyo yung yung nangyari sa akin. Kachat ko. Hindi ko na ipapakita yung chat, yung conversation namin. Blinak niya ako. So nagtataka ko, mayaw lang ako sa isang bagay. Blinak niya ako. So sa isip-isip ko, bakit? Anong kinaayawan? Ayaw ko na kinagalit niya. So, ulap ko pala nilagang laman ng baboy. So yun, may patis. Tapon ko muna yung patis. Natutokso lang ako eh. Dahil yung kapatid ko lang sumunod sa akin na nagpapatis. Ako, never ako nagpatis. So yun, kwento ko nga yung nangyari sa chat. Akala ko yung nag-add sa akin na babae na yun, nagdadalawang isip ako kung i-accept ko siya o hindi. Ma-friendly yung mga nag-hello siya sa akin. So, ganun din ako. Nag-hello din, nag-hi din ako sa kanya. And then, yung sumunod ng mangyayari, reply niya, tara, BJ tayo dito sa lugar. Ako lang. Sabi niya, tara, BJ tayo.
Ako ba lalim? So, nung sinearch ko yung BG na yon, doon ko napagtanto na blowjob. So, sabi, alam ko na yung blowjob na yan. Rinig ko na yan sa dating tropa ko yun. Wag na natin itapit yung tropa ko na yun. Nalaman ko yun, blowjob na yun, sa tropa ko. So, anong ginagawa ng blowjob? Is sex. So, sabi ko, nung una nagtataka ako, bakit siya nag-chat ng ganun sa akin. And then, kinumpronta ko siya. Chinat ko siya ng malalim. Sabi ko, bakit ganyan ka? Bakit nag-aaya ka ng ganyan? Bastos yan, masama yan. Nagpaliwanag siya sa akin. Hindi naintindihan ko yung paliwanag niya. Pero sabi ko sa kanya, hindi pa rin yun, katanggap-tanggap yun. Sabi ko, sabihin mo na lang sa ate mong totoo. Kasi yung ate niya, may bahay siya dito sa Sipag, Katipunan, Kings Point. And then, nag-migrate sila sa Japan. And then, yung kapatid niya ngayon, na kachat ko dati. Kahapon yun kachat ko kahapon. Ginawang caretaker sa bahay ng ate. So, siya lang nag-iisa. So, hindi ko na sasabihin kung saan siyang department store na nagtatrabaho. Hindi department store. Convenience store na nagtatrabaho. Hindi ko na sasabihin for privacy din niya. So yun, sabi sa akin, Kuya, pastor daw ba ako? Sabi ko, hindi, membro lang ako. Sabi niya sa akin, Christian ka? Sabi ko, malamang, oo. Tinanong ko rin siya kung Christian siya. Oo din sinagot niya. Sabi ko, bakit ka nag-aaya ng BJ? Pareho tayong born again Christian. Doon pa lang, iba na yung sinasagot sa akin. Doon pa lang, iba na yung inaano sa akin. So, yun. Actually, dapat ikukwento ko to sa pastor namin Pero hindi ko na kwento. Pero ikukwento ko pa rin.
So yun, alam ko na ibig sabihin ng Mayday, alam ko na ibig niyang ipahiwatig sa akin na mag-sex daw kami sa bahay ng ate niya na gabi. Hindi ako pumayag. Nung hindi ako pumayag, napaalam siya sa akin na ibablock niya daw ako. Sabi ko, i-block mo, okay lang. So yun, blinak niya ako. And then, sa kabilang Facebook ko na condition, nahanap ko siya kasi nag-scroll ako dun. Nahanap ko siya. So, chinat ko siya. Sabi ko, magbago ka, papatawarin ka ng Panginoon Diyos. Sabi kong ganun. Tapos may Bible verse pa ako na binigay sa kanya. Nag-thumbs up lang siya. Sabi niya, nag-thumbs up lang siyang ganyan. So ako sa isip-isip ko, naintindihan niya siguro. Bilang isang alagad ng Panginoon, pinaintindi ko sa kanya yung gusto niyang aspeto. Na mali yung gusto niyang aspeto. Ay, eto na nga. Mabalik tayo dun sa ate niya. Gusto daw ng ate niya pamanahan yung kachat ko ng pera. Kasi yung ate niya tumatanda na raw. At yung pera niya hindi niya maisasama sa hukay. Yun ang sabi. Yun ang sabi sa akin. Kaya daw siya nagpupumilit mag BJ o mag blowjob para kung manganak man daw siya, yung kachat ko, kung manganak daw siya, pag nalaman ng ate na nanganak o nabuntis, ipapamana ng ate niya sa kanya yung salapi o yung bahay mismo. So ako, sa isip-isip ko at sinabi ko rin sa kachat ko, ipaliwanag mo maigi sa ate mo kung bakit hindi ka pa nagkaka-boyfriend, nagkakaanak. Ipaliwanag mo maigi. So, sinabi niya sa akin na nagmamadali na yung ate niya. Kasi tumatanda siya, anytime pwede na siyang kunin ng Panginoon Diyos. So,
Nagmamadali yung ate, madali sabi. Kailangan maipasa niya na yung kayamanan niya sa kapatid niya at sa magulang niya kasi dadalawa lang sila magkapatid. Eh di sabi ko, kung mabait talaga ang ate mo, ibibigay sa inyo yan na walang kapalit. Lahat ng ari-arian ng ate mo, ibibigay sa inyo yan na walang kapalit, na taos sa puso niya. Sabi ko ganun. Sabi sa akin ng kachat ko, ayaw ko daw ba? Hindi tumanggi ko. Nung tumanggi ako, nagpaalam siya na ibablock niya ako. Sabi ko, sige lang, block mo ko. Okay lang. So sa tingin nyo mga katambay, kaya tatanungin ko, ano ang aral doon? Kasi ako may lesson na ako natutunan doon eh. So mag-comment lang kayo sa akin kung anong napag-aralan nyo sa topic ko na yon. So, ayun, paubos na kinakain ko. Actually, wala na akong gulay. So, ayun. Tatapusin ko lang tong kain ko. So, paubos na rin. So, ayun, mamaya na lang. So, yung mga katambay, tapos na ako kumain. Hindi pa ako mag-uurong. May juice pa ako na iinumin. Yun ang mango juice na gawa ng mother ko. Ano to? Indian mango juice. So yun. Kunan ko lang yung charger ko. And then hambang naka-video tong cellphone ko, nag-charge. So, ayun.
So, ayun, inubos ko na. So, unahin ko ng hugasan tong pichel. Para timplahan pa uli ng nanay ko sa susunod. Ang dami kasing mangga dito sa amin. So, para hindi masayang, kinakain din namin. Kaso, ang dami nga, yung iba, ginagawa na lang juice, sineshake. So, mas mainam yun. So, ayun mga katambay, tumawag yung kapatid ko. So, ayun. Dulas. Kahit may tsinelas ako, madulas. Makinis kasi itong flooring namin dito sa likod. Dating rock to. Hindi naman masyadong rock. Kunti lang. Ngayon, pinakinis na mother ko nung pinagawa niya tong likod bahay. So, lahat kami, pati mother ko, nadudulas dito. So, isip-isip ko na ipatik-tik. Tapos, simintuhan uli ng hindi makinis. So, sa isip-isip ko rin, malaki magagastos. So, yun.
So, ang dulas talaga. So, tapos na ako sa tinidor. Baso naman, mga baso naman. Pagtapos ng baso, mga plato. So, konting kain ko pa lang ng busog na ako. Kasi, nasanay ko na sarili ko na isang kain na lang ako. Kung dati, 2, 3, 4 ako kung kumain. Ngayon, isa na lang. Kaya siguro nasanay na ako na isang kain na busog na. So, bukas, hanggang hindi pa ako nagtatangalian, magwo-workout ako. Hindi pa pala ako nag-almusal, magwo-workout na ako. May binili kong barbell and dumbbell built-in dyan. Yung kulay itim, yun ang binili ko. So, ipapakita ko yun sa inyo kung ano yung binili ko na yun. Hindi siya, labas lang ang plastic niya para hindi masaktan yung bubuhat. Nakapaloob,
stainless steel. Tapos sa labas, nakabalot na plastic na itim. Ganon din sa mga plate niya, sa mga barbell plate. Bago na siya, hindi na siya purong stainless steel. Semento na loob niya. Tapos sa labas, may wrap lang na itim. So, wala pang panghigaan. So, obligado ko na pagka nakabili ng panghigaan o nagpagawa, maobligado na akong isabit yung bike ko na si Black Pogi. Kasi gawa nga masikip dito sa bahay, maobliga na akong isabit siya. So, bala ko din naman isabit yung bike ko na si Black Pogi. Kasi tulad yan, may sumisingaw sa gulong sa likod. Ewan ko kung ano yun. Although hindi siya nagagamit si Black Pogi, dapat matagal siya bago sumingaw. Hindi, linggoy. So, baka may problema sa mismong nipple ng interior. Hindi ko rin alam. So, pag na-confirm ko sa nipple, marami naman akong nipple dyan. May naitatabi kong mga pito. Mga brand new pa yun. So, ayaw lang namin o ayaw ko kasi mismong pito, plastic. Pang-miyo yun eh. Pang-miyo yung pito na yun. Plastic na maliit. So, I decided na yung nipple na lang papakanabangan. And then, kung may bibili sa akin ng buong pito, hindi pala plastic, goma yun, goma. Pure goma. Then, mag-message, comment lang kayo sa akin kung bibili nyo yun. Sa mga naka-Mio dyan, naka-Aerox dyan, naka-Honda Click dyan na nasiraan ng pito na goma, bagay sa inyo yun, I'm sure. Bagay na bagay sa inyo yun. So, ayan, tapos na ako mag-urong. So, yun. So, yun. Tapos na.
So yun, dito na ako magpapaalam. So yun. So yun mga katambay, abang na lang sa next vlog. Ang oras natin ay alas 3 na ng hapon. So yun, hanggang sa next vlog na lang uli. Keep safe always. God bless and then bye-bye.